Ayan. Sana rinig ng maayos. Yung nakita nyo kanina ay yung final result as a stylized 3D model texture. Pero sa part na yun, hindi siya masasabi or confidently enough na masabi na stylized siya kasi hindi naman siya sculpt sa mapapansin nyo naman sa kanina. Pero meron siyang elements na masasabi nyong stylized or cartoonish dahil yun naman yung point nun, maging cartoonish siya, malayo sa realistic. Is naglagay tayo ng outline or line art na probably madalas mapapansin sa mga stylized or 2D, 3D style. Pero ayan, focus tayo dito kung paano gamitin yung Adobe Substance for texture. So first, syempre pagka drag nyo FBX na model, tandaan pag mag-input tayo ng model sa Adobe Substance, drag nyo lang at kailangan kailangan naka FBX. Kailangan naka FBX. So, ito, meron siyang default. Di-delete natin yung default na yun. Tapos, gagawa tayo ng sarili folders. So, pwede natin rename to kahit anong trip nyo. Pero syempre, kaya na nung nakita nyo, meron na akong final output na for demonstration. Pero ito, babalikan natin kung paano yun napunta doon. So, ayan, folder, create ng folder. Ito yun. Then, pagkatapos, add tayo ng kulay. Ito, yung add fill layer. Ito, ipapasok natin sa folder. Ipapasok natin siya sa folder. Then, pagdating sa folder, angat lang natin to para mas mapansin palalo. Check nyo to. Then, i-unclick nyo yung height and metal and normal. Dapat lang ang meron ay color and rough. So, base color, kung anong kulay yung trip natin. So, dahil wood siya or wooden, dapat ilapit natin sa kulay ng kahoy. Ayan. So, hindi pa siya ganun. At yung roughness, since wooden siya, ang kahoy, hindi siya nag-absorb ng ilaw. Dahil lang metal, nag-absorb siya ng ilaw, nagre-reflect siya ng ilaw kasi hindi siya magaspang. At pag magaspang ang bagay, hindi siya nagbabounce or nagre-reflect ng ilaw. So, since wooden siya, kailangan sa roughness, tasan natin. Then, light natin. For wood. Ayun. So, since nakapag-create na tayo niyan, or pwedeng ma-strip nyo brown, i-light pa natin. Ayan. Ngayon, yung gagawin natin, duplicate natin siya. Pag na-duplicate nyo, ito yung base color natin. Rename natin, base. So, mapapansin nyo, para siyang Photoshop. Ito yung canvas. Mag-create ka lang ng maraming layers. No? Pero, syempre, ito. Then, based variation light. Base. Or base light. So, ito yung highlight, no? Ng texture ng base. So, para malagyan natin siya ng grunge, is right click,
right click, then add bitmap max, then grunge. Dito kahit ano ng mga piliin nyo, pero para dito ang hanapin nyo is itong grunge map 004. So ayun, para ma-edit natin siya, nandito na siya, click natin yung grunge map, then dito tayo mag-edit sa scale para mas makita natin. Overlay. So, ayun, naka-normal siya. Normal natin. Ito yung gawin natin. Ay, okay, dapat dito siya. Overlay. So, sa scale, ito yung scale. Bago natin. Hindi. Ito yung grunge map. Para sa scale, no? Napapansin nyo, yun. Nakikita nyo. So, mas maganda, lakihan natin. Dahil, malaking object to. Depende sa trip nyo or sa timpla nyo. So, ayun. Pag na-create nyo na yan, copy-paste nyo siya. Ngayon, then, kung ito overlay, pwede natin nga siya color dodge. Color dodge natin siya. Tasan natin yung balance. Skin. Overlay na lang natin. Ito naman nasa taas, gawin natin siyang multiply. Then, para magbago yung rotation niya, click lang natin yung randomness. Napapansin nyo, magkaroon na siya ng grunge. Or mancha, no? Sa old wood. Nakapalad pa rin siya dyan. And sunod, kikreate na tayo ng kuha na tayo ng wood texture. So, mapapansin nyo dito, i-click lang natin yan, then magkahanap na tayo ng wood. So, since gaya rin dyan, itadrag lang natin yan. Mapapansin nyo, meron na siyang texture. Ayun na. Diba? Depende pa rin to sa preference nyo. Since para mabago yung mga ibang details nyo, nandito tayo sa property field. Ayan, yung rotation. Mabago yung rotation. So, gawin natin patayo. Natin patayo. Pero since natatakpan, ibababa natin yun para yung sa grunge, no? Makita pa rin. Tapos dito natin titimplahin ulit yung mga bagay-bagay. Gawin natin siyang 30. Tapos itong variation, yung light naman natin, gawin lang natin sa 60, 30-60. So
scale. Ito yung babago yung scale. From the word scale, syempre. And offset. Ito yung kaspang kahoy. Ito sa part na to, binabago lang naman natin yung other texture niya. Di ba natin papuin ito? Magpanta ng yan. Ginawa na natin siyang overlay. Then so sa part na to, actually okay na siya kasi hindi naman to priority maging so called maganda. I mean maganda in a sense na maging simple lang siya. Dash color. Pala i-rename natin ng dark. Sorry, mali yung random yung ito yung ginamit ko.
Mas mukha siyang, mas okay siya kaysa yung sa gawa ko kanina. Ayun. Sa roughness, kung gusto mag-observe ng ilaw. Ng metallic. So, ito, final result. Para ma-export siya sa texture, kailangan natin siya i-bake. So, isa to sa pinaka-importanting step. Yung bake mesh. So, pagka bake mesh, ito, kailangan natin i-ayos yung output size o yung pixel. Dahil pag hindi, magiging pinakamaliit na pixel to is 500. Ito yung basic, pero para maging decent siya, gawin natin malaki-laki. Tapos, kailangan nyo i-check to kung naka-check to lahat. Dahil i-bake nga niya yung mga texture mo. Ayan. So, ayan. Na-bake na siya. Okay. Tapos mapapansin niya, ito siya. Normal. Ayan. Na-bake na siya. So, pagpunta natin dito sa export texture, hindi natin na-export yung model. Yung export lang natin is just yung texture. No? Or yung mesh. Yung texture lang. Yes. Higyan lang natin sa desktop. Wood. Select folder. Export. Then, ayun. Okay na. Ito yung mga na-bake na texture from Adobe Substance. So, dito, syempre, may texture na. Pero, ayun. Duplicate natin. Gawa tayo ng bago. Gawin natin ang Google 1. Ito naman. Let's see what one's on there. Gawin natin wood 2. Nakita natin. Wala siyang texture. Black siya. Drag natin yan dito. Nasa shader editor tayo. Ito yung baguhan. Yung mga labig natin na images sa base color. Sa height, mamaya na yan. Sa metallic at roughness. So, ayun, habit natin. Sa normal, drag natin para lumabas yung bump. Pag nandito na yung bump, yung sa height, lagay natin sa height, then normal sa normal. So, tanggalin mo natin ito. Tinanggal lang natin yung black na pang-coat ng line art. So, ito yung gawa natin.
Makikita niyo, ito siya. Simple lang yung sa paggagawa ng texture. Itatag lang natin. Tapos kung saan nakalagay, kaya importante yung baking. Kasi yung ginawa natin sa Adobe Substance, hindi lang siya basta patong-patong lang. Kundi after nun, binibake niya kung ano dun yung base color, ano dun yung roughness, ano dun yung height, ano dun yung normal map, ano ba yung metallic dun. And para pagpunta natin dito sa shader, madali lang natin yan. Ita-drag lang natin, then connect natin kung saan yun. So pagdating naman sa line art, mayroong dalawang way, is yung grease, and yung isa naman is yung subdivision, tama ba? And solidify pala. So para dito naman, kikreate tayo ng panibagong layer new. Then ilagay natin siya as background, then i-color block natin. Then always check kung naka-check yung camera, kasi kung hindi, magiging pure pitch black siya. Then make sure na nasa ilalim yung material na yon at nasa ibabaw yung wood natin. So click ulit to, then make sure na nasa model tayo na gusto natin lagyan ng lines, which is may lumalabas na. Gusto natin add sa generate and solidify. Pagka-solidify, flip, then set. So, kung mapapansin nyo, wala naman siyang ganong nangyayari, pero try to observe ano nangyayari. So, ayan. So, ganyan. Try natin ang equation. So, ayun. So, hindi siya laging naka-open yung line art kasi naka-base siya dun sa magiging angle mo. So, nangyayari dyan is kung ano yung nakaharap sa'yo, is yun yung walang line. So, halimbawa, kagaya na itong mga to na malayo or nasa likod, magkakaroon siya ng shape. So, para sa akin, okay to. So, preference, okay to. Then, sunod naman tayo sa isang
way. So, tanggalin natin to. Tanggalin natin yung so, lagay tayo ng grease pencil stroke. So, ilabas lang natin siya sa camera. Then, add sand. Generate sa line art. Then click scene, color, black. So, anong nangyari dyan? Ayun. Lahat ng lines is kinukuha niya. Nagkakaroon siya ng line. Since clinic natin is yung scene. Pero pag in-object, click lang natin. Kung ano yung clinic lang natin na object, yun yung magkakaroon lang ng lines. Pero for some reason, hindi siya hindi siya kompleto. So, I still figuring out bakit ganun. Pero isa sa theory ko, dahil komplikado yung object. So, halimbawa, try natin to. Maglagay tayo ng cube. Gawin natin siyang texture. Ito. Then, try sa grease pencil. Click natin to. So, ayun, di ba? Dahil may siyang komplikadong lines. Pwede natin siyang babaan. Makita natin na magkakaroon siya ng line art. So, ayun. Sana may tutunan kayo kahit medyo feel ko magulo ata yung mga pinagsasabi ko. Pero, ayun. Ayun lang. So, bye-bye.